Labas. Wala eh. Gusto niya yata eh, pasampal yung mga misid niya dati. Pati mga kaibigan ko, inutangan niya. Sampal ko nga yun. Para mapahiya naman tong gago na to. Yung mga kabusing, sa wakas, pinakita na ni 3 Division World Champion Janriel Casimero ang kanyang natamong sugat sa laban kontra Kinosuke Kameda. Maraming mga haters nga po ang nagsasabi na may black eye itong si Casimero, kaya parati ito nagsusuot ng sunglass. Kaya ngayon, pinakita na nito sa publiko. At ayun na nga, walang black eye na natamo itong si Casimero, kundi itong sugat na galing sa headbutt na ayon sa kanya, umabot ang tahi nito sa 11. Kung saan sabi nga po ni Casimero sa kanyang post na love you guys kahit ayaw nyo sa akin. Basta ako ay tataas po ang bandila ng Pilipinas. Karamihan nga po sa nagbas ni Casimero sa ngayon ay yung natalo sa pusta at lalong lalo na ang mga solid hitters nito na ayaw sa maangas na pananalita nitong si Alas. Samantala naman, lalo nga pong uminit ng todo ang pangbabastong dating WBA interim champion Jack El Capitan Tipura dito kay Casimero at mga fans nito dahil ang mga post nga po nito sa social media about dito sa magkapatid na Casimero at lalong lalo na sa mga tagahanga nila. Kinumpara nga po nitong si Jack Tipura ang tumalo sa kanya na si Oscar Escandon sa tumalo kay Casimero na si Kinosuke Kameda, na ang tumalo daw sa kanya na kahit bumagsak daw ito sa loob ng round 1 ay 2-time world champion daw, pero ang tumalo kay Janriel Casimero wala pang napatunayan. Mga bobo daw ang fans ni Casimero. Binalikan naman ni Tipura ang isyu ni Casimero at Jason noong nasa Las Vegas pa sila, na di umano ay binugbog ni Casimero itong si Jason dahilan para ipakulong na sana ni Jason ang kanyang utol sa Las Vegas, pero pinigilan ni Sean Gibbons itong si Jason na hindi na ipapakulong ang kanyang utol. Ito naman, tinira na naman itong si Tipura ang mga fans ni Casimero na mga bobo daw, pero ang isyong ito di na bago sa mga fans ni Casimero dahil inilabas rin ito ni Silver Boys TV noong nagkainitan sila ng magkapatid na Casimero. Kaya karamihan sa mga fans ni Casimero ay alam na ang isyong ito, kaya di na sila magtataka. Saan naman ang mga fans ni Casimero na nagkaganito daw itong si Tipura dahil hindi ito pinautang ng kanyang kumpare na si Alas? Mahirap naman kasi pag utang lang ng utang, hindi pa nga nabayaran ng unang utang, uutang na naman ulit. Dahil nga po sa mga patutsadang salita nitong si Tipura ay nag-react na nga po itong si Alas sa isang live nito. Saad ni Casimero na gusto atang ipasampal ko sa kanya ang mga misid niya sa akin noon. Pati daw kaibigan ni Casimero inutangan nitong si Tipura. Labas. Wala eh. Gusto niya yata eh, pasampal yung mga misid niya dati. Pati mga kaibigan ko, inutangan niya. Sampal ko nga yun. Para mapahiya naman tong gago na to. Sa ibang banda naman, sinabi rin ni Casimero dahil sa pagpunta nila sa Japan at doon ang training, ay doon daw sila na estudyohan sa mga sparring session nila. Kung makikita nga po natin sa sparring session ni Casimero, maraming hapon ang tumitingin at di nila alam na baka ang isa nito ay spy sa kampo ni Kinosuke Kameda. Dahilan para makakuha ng idea itong kampo ni Kinosuke sa laro nitong si Casimero. At yun nga ang kanilang ginawang game plan. Ang hindi pag-engage dito kay Casimero, hit and run lang ang kanilang gagawin sa laban, kung saan naging epektibo naman at nanalo ito. Dahil pumunta pa kami ng Japan para mag-ensayo, mag-training, doon tayo na estudyohan sa mga sparring natin. Sa ibang balita naman, ngayong araw na nga po ang bakbakan sa 50th anniversary ng Trilla in Manila, kung saan bibida nga po ang ating mga Pinoy boxer dito. Lalaban nga po ang anak ni Manny Pacquiao na si Iman Bacosa kontra sa kapwa Pinoy na si Nico Salado. Maglalaban ang dalawa 6 rounds sa lightweight division. Carl Hamis Martin kontra naman sa dating tinalo ni Naoya Inoue na si Aran Dipae ng Thailand. Maglalaban ang dalawa sa super bantam 10 rounds bout. Yumer Felix Marshall versus Eddie Colmenares ng Venezuela. Paglalabanan ng dalawa ang bakanting WBC International Middleweight title 10 rounds bout. Former 2 Division World Champion Marlon Tapales versus Fernando Toro ng Venezuela. Maglalaban ang dalawa sa Super Bantam 10 rounds bout. At ang main event, Melvin Jerusalem versus Siak Hulwakusi ng South Africa. Dito didepensahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum title sa pangatlong pagkakataon. Kaya kaabang-abang ang bakbakang ito mga kabusing. Mamayang hapon na po magsisimula ang boxing event na ito.